Brother, huwag ka mabibigla sa ginawa ng Pinoy na ito sa bansang Australia. Bakit? Dahil itong rising superstar breed nila na may alias na The Magician ay literal na tinanggalan ng karir ng ating kababayan sa sariling palwarte nito. Kung tataya ka nga raw ng 1 milyon sa Pinoy, ay magiging 10 million pesos ito pagdating sa ads ng laban. Yan ay kung magagawang manalo ng Pinoy kontra sa kalaban dahil kilala itong kalaban ng Pinoy bilang The Magician at kinikilalang susunod sa yapak ni WBO King Jeff Horn, ang ipinagmamalaking boksingero ng buong Australia na tumalo lang naman kay Manny Pacquiao. Matigas daw ang bungo nito at sanay sa anumang suntok sa loob ng ring. Kung inabutan nga lang daw nito si Manny Pacquiao, ay siguradong hindi ito tatablan ng suntok dahil sa kunat ng balat nito. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat ng kwento matapos matikman nito kung gaano katindi ang walang patawad na suntok ng tinaguriang prinsipe ng Pilipinas, Sem Japet Enano. Narito ang ginawang paghahasik ng Pinoy kontra sa susunod sa yapak ni Jeff Horn. Bakbakan para sa IBO featherweight belt sa bansang Australia. So ito ang pinakamatinding bakbakan ngayon. Black trunks para sa Pinoy at pink naman sa kanyang katunggali, ang rising superstar ng bansang Australia. Kamusta ka brother? Kung nandiyan ka, pakipindot yung like button and pakishare yung video na to. Suportahan natin yung mga boksingerong Pinoy na hindi ine-ere sa TV, pero ipakikilala natin sa content na to, sikat man o hindi. So ngayon, pagtulong-tulungan nating sumikat ang boksingerong ito. Bakit? Yan ang tanong, no? At mag-comment ka rin kung taga saan ka para nababati natin sa mga next video natin. Ayan. Paano ba gumalaw yung Pinoy dito? So ang titignan natin dito, kaya bang maging world champion ito? Siyempre, minamaliit to sa bansang Australia, no? Dahil yung naka-pink trunks dyan na taga-Australia, crowd favorite po yan at ine-expect na tatalunin niya itong ating kababayan dito, no? So, importante brother, alam ng buong Pilipinas na may ganitong uri tayo ng fighter sa featherweight division. At hindi ho biro tong fighter natin na ito, itong naka-black trunks, dahil malaki pa yung room for improvement dahil 26 years old pa lang ho ito. Yan po si Sam or Sem Japet Enano, no? Parang minura lang, no? Enano, pero hindi, no, yan talaga ang apelyido niyan. Ayan, medyo kalmadong-kalmado yung Pinoy, no? Hindi siya ganun ka aggressive agad, pero kita natin yung killer instinct na ginagawa dito ng Pinoy. At in terms of skills brother, kita mo naman yung laro ng Australiano dito Ayan maganda yung back pedal, pero syempre mas maganda yung killer instinct ng ating kababayan. Yan body punches, talagang binubugbog ng matindi. Uy, ganda. Huwag mong hahayaang lumampas brother yung pagkakataon na hindi natin nakikilala to. Bigyan natin ng chance brother, no, ng magkasama. Ano ba, may kapasidad ba maging world champion o masyadong plain? Tingnan natin yung forma, yung depensa, yung footwork. Actually maganda yung depensa no? Nakatago talaga. So natapos si round number 1, round number 2 tayo. Actually yung pinaka nagustuhan ko dito kay Sem Japet alias Prinsipe, yung sipag niya sumuntok, and at the same time yung kanyang suntok sa bodega. Ayan alam nyo sa boxing brother, sa matagal ko ng sinusubaybayan tong mga gantong fighter, sobrang importante ng mga body punches, no? At sa fight na to, marami tayong matututunan dito sa boksingerong ito. Na bagamat underdog,
may kapasidad eh. Di ba? Yung mga ganitong fighter hindi dapat pinapabayaan lang. Dapat dito binibigyan ng magandang mga bigating coach, no? Trainer. Kahit man kapwa Pinoy na Marvin Sumodio, 'di ba? Isabay kayo magsayo sa training. Sang-ayon ka ba sa akin, brother? Na dapat sinasabay ito kayo magsayo. Yan may body punches eh. Yun yung mga nagustuhan ko sa fighter na to. Pinapalambot niya muna yung kalaban through body punches. Di ko alam kung umabot ka pa dito, brother, kung nakasubaybay ka pa. Sana hanggang dulo magkasama tayo na inaaral itong fighter na ito. Yan, brother. Yun talagang punteriya nito, no? Wala siyang pakialam kahit matalo siya sa engagement. Importante, nakakapag-invest siya sa bodega. Ayan, ginagaya na siya ng kalaban. Actually, maganda yung forma ng kalaban niya eh. Parang George Cambosos, no? Ayan. At almost complete package yung kanyang kalaban dito. And konting trivia lang, brother, no? Sa fight na to, hindi siya ipinanalo itong kababayan natin sa puntos. Ang tanong, anong gagawin ng ating kababayan? Meron ba siyang strategy? Tumatama na doon yung kanyang offense, straight right hand. Ay, ang ganda nung defense at peekaboo style. Palakas na po ng palakas yung body punches ng ating kababayan dito. At unti-unti nadidevelop niya yung kanyang kanan dito na opensa, no? Ayan. Natapos yung round na yun. Ito, tuloy-tuloy pa rin yung ating kababayan. Ang sipag sumuntok, brother, na maingat din. Malakas yung upper body ng ating kababayan, no? At dito, brother, siya, kumbaga balance. Meron siyang equilibrium, pero aggressive body puncher. Minimake sure niya na bago siya bumitaw ng mga power punches, nakapag-invest siya sa bodega. Sa ngayon kasi, brother, pag nakikita natin yung early round, hindi natin nakikita yung talim ni ni Sam Japet di ba? Parang walang kwenta yung body punches, walang epekto no? Kasi tingnan niyo yung kalaban. Nakakapag-backpedal pa rin di ba? Ang tanong, hanggang kailan? Tingnan natin kung effective ba yung body punches ng ating kababayan dito. And take note, brother, hindi naman sobrang nakakatakot yung ating kababayan talaga, no? Kasi 9 wins lang yan and 4 by way of knockout, no? So dito nag-turn yung kanyang laro dito to slugfest Slugger fighter na siya ngayon dito, no? Ayan, nandun pa rin yung suntok sa bodega, pero more on ulo na rin siya. At brother, yung kalaban niya rito pumapalag na ng slugfest. Na-divert na nung ating kababayan sa slugger, yung outside fighter na nakalaban, Kanina ang laro ng kalaban, 'di ba? Outbox, outside of the ring, puntos. Ngayon, umaatras ng kapiraso pero nakikipagsabayan na. Bakit? Napapansin nyo? Parang nasasaktan na sa bodega di ba? Unti-unti nagiging effective na, brother. Galing, no? Pag tinignan mo yung laro ng Pinoy, parang walang walang sustansya, parang hindi mo masyadong trip, no? Matabang sa una. Pero unti-unti sumasarap panoorin Ewan ko kung nakakasabay ka or nakikita mo rin, brother, Ayan, nice punches.
tumatagos na yung suntok ng ating kababayan dito. Nasasaktan na oh. Uy! Napapangiwi na yung kalaban. Ah! Nako! Stoppage ba to? Uy! Nako po, brother. Wala na, hindi na masyado sumusuntok. Sumasalag na lang. Oh, na-save by the bell dun, no? Next round tayo. Grabe yung pressure ng Pinoy. Ow! Nice combination by Sem Japet. Ooh, nice right hand. Talagang nasasaktan na dito yung rising superstar ng bansang Australia. Bigat na ng suntok ng Pinoy. Ngayon niya pinakawalan, no, yung mga mabibigat na suntok. Ayan, Slugfest. Matindi tong ating kababayan dito. Hindi lahat ma-appreciate yung ganitong boxer. Yung mga umalis na viewers kanina, di nila alam ganito pala kahalimaw to. Ano pa? Anong suggestion nyo dito, brother? Na trainer, no? Ako, para sa akin, yung gantong laro ng ating kababayan, bagay to kay Robert Garcia eh. Yung magaling sa slugfest, tapos may body punches, no? Grabe. Na-turn niya yung kalaban sa slugger fighter, no? Wow, nice right hand by Filipino journeyman. Matindi yung ating kababayan, pero bibilib ka din naman sa kalaban na pinapakita nito, no? Talagang palaban pa rin, no? Syempre, hometown ba naman eh. Di ka pwedeng mapahiya dyan. Diba? So yung mga ganyang laro, hindi na uubra yan sa Pinoy. Yung mga outbox. Kasi pag ganito yung laban nila, kitang-kita mo yung score eh, kung sino lamang eh. At ayun nga yung trivia natin. Alam nyo ang kadayaan dito sa hometown na to, lamang pa daw yung kalaban niya ritong Australiano. Yan oh. Kaya pala iba na yung pilantik nung binibigay nung Pinoy, no? Mabibigat na. Bang! Ang bigat nung kamay. Ooh! Nagroggy doon. Ang tigas din, brother. Matigas palaban din ha. Ooh, nabibigyan din yung ating kababayan, no? Matigas din yung chinong kababayan natin. May chin din ha. Pak. Ooh. Matinding bakbakan to, gumaganda't sumasarap. 26 years old pa lang po yung ating kababayan dito. Actually, yan yung pwedeng prime, no? Pwedeng hawakan pa ng mga bigating promoter. Yan na naman siya, oh. Pak. Dapat talaga dito, brother, nasusubaybayan ng buong Pilipinas, no? Kasi alam nyo sa TV, yung mga ganitong fighter, hindi nila tsatsagain to eh. Tayo na lang yung magtulungan, brother, sa social media na sumikat to. Kasi wala na pinapalabas sa TV eh. Kalimitan pinapalabas yung mga sikat na. Bakit? Syempre may mga sponsor na yan eh, 'di ba? Ito, kailangan dito mabigyan ng mga sponsorship to eh. Bakit? Ba't importante yung sponsor? Para may budget, brother, yung mga fighter ng Pilipinas. 'Di ba? Sipin mo, lumalabas ka ng bansa, Australia. Tapos hindi biro yung kinakaharap mo, rising superstar or upcoming rising superstar, di ba? Ay, may ganong suntok pala to. Kanino yung pwedeng i-compare to, brother? Itong fighter na to. Ako parang Barrera. Alam nyo yun? Barrera na may body punches. Matindi to, brother. Actually, nai-speechless ako sa boxer na to, brother.
Iba yung puso. May tibay. May determinasyon manalo sa fight. And tinutukuran siya dito nung Australianong malapit-lapit na to, brother. Huwag kang kukurap dito. Tinamaan doon yung ating kababayan. Hindi natinag dito. Alam niyo yun, pag tinatamaan siya, lalong lumalakas. Lalong sumusugod. Ngayon lang nakaharap tong fighter na to ng ganito. Ganda nung fight actually ha. Ang problema lang sa hometown ng Australia, sinisira nila yung boxing Sa paanong paraan na nila sinisira. Hindi nila sinasabi yung tunay na panalo Di ba? Nice body punches. Diretso ulo. Talagang kitang-kita mo yung depensa ng kalaban. Nabubutasan na rin ni Japet Hindi na alam kung saan didepensa, sa ulo ba o sa bodega. Ang tigas ng panga. Matindi tong fighter natin. Natapos yung round na yon. And still, na naman. Tuloy-tuloy na naman. What a fight! Philippines versus Australia. Bakbakang IBO belt. Speaking of IBO, brother, si Janrel Casimero po rank number 1 bilang contender sa IBO. Actually, 5 po yung inaabangan dyan sa featherweight ngayon Casimero, Leonard Sarcon, Marlon Tabales umangat na Pero itong inaabangan ko itong si Sem Japet Enanyo. Matigas to, brother. Matigas yung panga. Matigas yung magkakaya niyang sumalo ng suntok dito brother, mabigat sumuntok, Tapos hindi yung sobrang rush. Body shot na naman. Yung kalaban niya dito, brother, hindi ito pipitsugin lang Take note, Pero sa tingin mo, ano pa yung kailangang improve ng ating kababayan para maging world champion? Ako, para sa akin, palakasin pa yung suntok ng todo. Ibig kong sabihin, nandun na yung structure nung laro niya. Siguro hawakan pa to or isama pa dito si nasaktan dun Jerry Peñalosa, brother. Para mas mapulido niya pa yung body punches. May sipag yung batang to Yun na. Pak. Yung the way siya sumusuntok, brother, hindi masisira yung kanyang depensa. Pansinin nyo, short lang yung binibitawan niyang suntok para mabilis siyang makakadepensa. Ayan Tsaka yung balance niya nandun lang lagi. Ayan. Nasaktan. Hindi binilangan. Hindi binilangan ng referee. May suntok pa rin sa bodega Ayan. Obvious na nasaktan yung kalaban Ayan ayan na, mukhang aayaw na to. Pak. Ayaw bumigay matibay, bra. Nice. Sinisira niya na yung fight mentality ng kalaban. Ayan na. What a combination. Body shot ang pinapaulan ng Pinoy dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basag yung depensa ng kalaban. Ayan, yung backpedaling niya, hindi niya na sa puntos ginagamit. Nasave by the bell dun, brother. Eto na. Continuation. Hindi pa tapos yung ating kababayan dito. Ginagamitan siya ng outbox dito, skills. Pero yung ating kababayan, grabe rin yung stamina May stamina, may lakas pa rin, may tibay puso, may killer instinct, late lumalabas. Ayan. Non-stop punches. Grabe. Nakakatakot na to. Ayan.
Naku, yung referee nag-aalala na. Nako, tinapos ni Sam Japet. Yan, brother, tingin mo, world champion o hindi? I-comment mo dyan.